Basta mga idol, so nandito ako ngayon sa Nads Al Shiba. Subukan natin gamitin itong ating project bike, tong 26er na naka 27.5 na fork at wheelset. Second time ko pala magbabike dito sa lugar na to. Sana hindi ako maligaw, although may GPS naman, may Google Maps na ako sakaling hindi na natin makita ang daan. So mamaya pagkatapos ng ride, pag-usapan natin yung mga observation ko tsaka yung anong tingin kong advantages at disadvantages ng ganitong setup. A few moments later. So ito, pabalik na ako sa parking. Hindi ko nakita yung off-road sa construction site ako napasuot. Ang gabok! Yan, nangyari. Sugat pa yung hita ko dahil sa pedal. Ayan. Para espasol lang natin gulong. So yun, nandito na ako sa parking ng kotse. Pag-usapan natin yung advantages at disadvantages nung pagkakapalit natin ng 27.5 na wheelset. Ang una, syempre mas malaki ang gulong, mas mataas yung top speed dahil syempre isang ikot ng gulong, mas malayo ang mararating ng isang ikot kumpara dun sa 26er na wheelset. Pero kung iisipin mo, kung yun lang yung dahilan, pwede mo namang habulin yung itinaas ng top speed mo sa chainring. Kung baga halimbawa, kung dati kang naka 30-40 tas nag 36 ka, parang yun na rin halos yung katumbas ng pagpapalit mo ng mas malaking gulong sa likod ng mas malaking gulong. So tumaas yung top speed. Pero ang disadvantage noon, yung kabaliktaran, hihina sa ahon kasi para kang nag high speed ka ng kaunti, either nag-adjust ka sa kaset mo halimbawa ng mas maliit ng kaunti yung pinakamalaki, or nagpalaki ka ng kaunting chainring. So parang ganun, kabaliktaran naman. So makakompensate naman yung lowest gear mo. Mas gaganit ng kaunti yung lowest gear mo. Pero ang advantage naman nung mas malaking gulong, sa lubak, mas kakainin niya yung malilit na lubak. So mas magiging smooth ng bahagya yung ride mo dahil nga hindi na masyadong iindahin ng gulong yung maliliit na lubak. Kumpara sa maliit na gulong, syempre yung konting lubak doon, ramdam. Tapos, ang isa pang disadvantage ay dahil nga nagpalaki ka ng gulong, so tataas yung BB height ng bike mo, tataas yung bike mo overall. Eh di kuan, pag mas mataas yung bike, parang medyo mas bubuhay ng kaunti, mas madaling matumba, bababa ng kaunti yung stability dahil mas tumaas nga yung bike. Syempre pag mas mataas, mas madaling itumba, di ka kahit naman ng bagay. Pag mababa, mahirap itumba. So mas stable kung dahil yun ang design niya talaga. Ang design niya pang 26er, tapos lagyan mo ng 27.5. So yung design niya talaga na dapat ganun kataas lang yung bike, tumaas ng kaunti kaysa kung ano yung design siya, medyo mababawasan siguro yung stability. Tapos tataas nga yung top speed mo, mas kakainin ng mas malaking gulong yung malilit na lubak. Pero yun namang dahil yung frame mo ay pang 26er na pinilagyan mo lang ng 27.5, limited lang yung lapad na gulong na pwede mong ilagay. Dito sa setup natin, maximum na pwedeng ilagay ay 2.1 dahil kita nyo, napakaliit na ng clearance sa 2.1. Hindi kaya kung 26er yung nakalagay dyan, na sa dyan design siya para dyan, kaya siguro nyan mga 2.35, baka 2.4 kaya pa. Mas malapad, mas malakas ang traction. So kung pang technical, pang trails, pang mga putikan na kailangan mo talaga ng malapad na gulong, talo ka dito. Kagaya dito sa setup natin, 2.1 lang yung gulong natin, tapos ang gulong ko pa yung wala talagang ngipin, malilit lang yung ngipin nya. Dun sa buhangin ng kanina, talagang lubog-lubog hanggang sa wala na, hindi na ako nakapadjak dahil nawala na yung buwelo ko, lumubog na yung gulong, nagtulak na ako. Eh sa sobrang lambot talaga, kita nyo naman pati sapatos ko nalubog talaga kahit lakad.
wala pang sakay yung bike na lubog na. So ang masasabi ko, okay naman. Siguro kung pang road mo siya gagamitin, pang urban, ma-advise ko magandang gawin to. Mas malaking gulong, 27.5, tapos mapayat lang na goma. Tapos bawas ka siguro ng kaunting travel sa fork. Kung dating 100 ang travel mo stock, kung pwede ka mag-18 o adjustable yung fork mo, pwede siguro tingin ko lang. Pero din sa atin naka 120 pa, lalo pa tumaas, kaya medyo matangkad talaga yung itsura niya. Naging medyo para pang DJ nga yung tindig. Pero hindi naman siguro na-compensate yung talagang geometry ng bike, yung kumbaga pagkaka-angle ng tindig niya dapat. Dahil sabi naman ay pwede ka naman mag plus minus 20 sa stock travel ng fork mo. Ang stock niyan ay 100, so tingin ko pwede mag 120. Tapos tinaas naman natin para sa harap at likod na gulong, parehas 27.5. so tingin ko hindi naman talaga na-compensate yung head geometry, lalo ng head tube na sasabihin natin na delikado pag pinapang jump, mapersado yung headset at saka yung head tube. Hindi naman siguro, dahil yung pa rin naman halos yung angle, konting-konti na diferensya. Unlike doon sa una natin binuo dati na naka 140 pa yata yung travel ng fork ko doon, tapos naka 27.5 sa harap, 26R din yung frame, tapos 26 yung gulong sa likod. Talaga nakatingala. Kahit ako, tingin ko kawawa talaga yung frame. Tinesting ko lang naman yung binalik ko rin ulit sa 26R harap at likod. Tapos yun nga, nilipat na natin dito to. Tapos nilagyan natin ng 27.5 harap at likod. So tingin ko okay lang to. Yun nga, kung pang urban, tingin ko maganda siyang gawin. Pero kung pang trail, hindi ko siguro masyadong mai-advise gawa ng limited nga yung options mo sa gulong. Hindi ka makakapagpalapad masyado. So kung medyo muddy yung trail. So yun lang. Hanggang dito lang muna itong video na to. Make sure to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating video. So see you again next time, and ride safe everyone.